Nadagdagan ang mga mambabatas na voluntaryong naglabas ng kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Saksi, si Ian Cruz. Transparency is the name of the game. Pinadali ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang pagkuha ng akses sa mga hawak nilang SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng mga opisyal ng gobyerno. Nasa kanilang tanggapan ng SALN ng Presidente at Vice-Presidente, pati mga opisyal ng lokal na pamahalaan at constitutional agencies. As the memorandum circular is written, there is no need for consent on the part of the public officer whose SALN is requested. Kasunod niyan, may mga kusa ng nagsapubliko ng kani-kanilang SALN. Base sa inilabas online ni Senador Risa Ontiveros, halos 19 million pesos ang deklarado niyang net worth noong 2024. Halos 20 million pesos ang idineklara niyang assets o ari-arian at halos 900,000 pesos naman ang idineklara niyang liabilities, partikular ang car loan. Sa inilabas namang datos si Senador Ping Lacson, halos 245 million pesos ang kanyang net worth nang magbalik siya sa Senado nitong June 30, 2025. Mas mataas ito sa halos 59 million pesos na huli niyang idineklarang net worth noong June 30, 2022. Paliwanag ni Lacson, nang matapos ang kanyang termino noong 2022, pumasok siya at dalawang business partner sa lehitimong real estate at trading business. Kaya sumipa ang kanyang net worth. Magbibigay raw siya ng karagdagang detalye kaugnay ng kanyang 2025 SALN. Sabi naman ni Senate Finance Committee Chairman Sherwin Gatchalian, dati na siya naglalabas ng SALN sa mga nagre-request na media. Kaya handa rin siyang gawin ito ngayon. Just to support yung mga kasamahan natin. Bukas rin ako na sa publiko yung SALN natin. Kailan niya, sir, balak kung Pag ready na siya. Ready na siya. Wala rin daw problema kay Senador J.V. Ejercito ang paglalabas ng SALN. Nagsabi na rin ako na I am open, I will allow my SALN to be made public. Marami na sa amin, actually. Inaano lang yung parameters kasi yung mga address, number, security. Siguro may mga ano lang, yung mga for issues of security, yun yung mga i-reload lang. Dati na rin sinabi ni Senate President Tito Soto na hihingin niya ang permiso ng mga senador para buksan ang access sa kanilang mga SALN. Ipinost din online ng mga miyembro ng Makabayan Bloc ang kanilang mga SALN. Halos 11 million pesos ang net worth ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, habang 280,000 pesos ang net worth ni Kabataan Party List Representative Rene Co. At mahigit 1 million pesos ang net worth ni Gabriela Women's Party Representative Sara Ilago. Hamon nila sa Pangulo, Pangalawang Pangulo at iba pang elected at appointed government officials. Isa publiko na rin ang kanilang mga SALN. Nagsapubliko rin ang kanilang mga SALN ang Akbayan Party List Representatives. Si Representative Shell Jokno, nasa mahigit 13 million pesos ang net worth, habang 1 milyong piso kay Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Mahigit 15 million pesos ang net worth ni Dinagat Representative Kakabag-Aw. Batay naman sa SALN na inilabas ni Kamanggagawa Party List Representative Elijah San Fernando, meron siyang mahigit 2 million pesos sa net worth as of July 2025. Batay naman sa ipinost niyang SALN online, mahigit 5 million pesos ang net worth ni Cavite 4th District Congressman Kiko Barzaga. Hindi pa kasama rito ang hindi pa naisasalin na minanang assets mula sa yumaong ama na si dating Congressman P.D. Barzaga, mga sasakyan, ari-arian sa Dasmariñas at cash na tinatayang nasa 35 million pesos. Sa panayam ng Balitang Hali kanina, sinabi ni House Appropriations Committee Chairperson Micaela Swansing na hinihintay nila ang direksyon ng liderato ng Kamara kaugnay sa paglalabas ng SALN. Alam ko po, nung nakaraang linggo o earlier this week po, naglabas na po ng pahayag ang aming speaker, si Speaker Bogie D, na gagawa po siya, paglalatag po ng panibagong guidelines ang House of Representatives patungkol po sa SALN. So, hihintayin po natin yon at magko-comply po tayo doon po sa direksyon at panibagong guidelines ng House of Representatives. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi.
Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.